Pero bakit ba nakaka-receive pa rin kami? Paminsan-minsan ng tanong, Father, bakit hindi ka nagpamilya? Gwapo ka naman. Sayang ang lahi mo. Pwedeng ilusyon na yon. Kung may nilikha ang Diyos para sa bukasyon ng pag-aasawa, may nilikha din talaga siya sa bukasyon ng hindi pag-aasawa. Kaya nga, ang pinakaayaw mong okasyon sa inyo, reunion eh. Sapagkat nandyan na yung mga kamag-anak mong pakialamero, pakialamera. Madalas, kapag ito ang ebanghelyo, ang topic agad ng pagninilay ay tungkol sa pag-aasawa. Usapang single muna tayo, ha? Wawa naman yung mga single dito. Sino po ba mga single dito? Yung matagal lang single, ha? Mga kasi 30 years old na, 40 years old na. Kamusta po kayo? Bilang single, okay lang po ba? Sigurado kayo, ha? Kaya niyo bang sabihin itong quote na ito? No boyfriend, no girlfriend, no wife, no husband, no problem. Walang kaon, walang asawa, walang problema. Okay ba? Well, very good. Kung tapat ninyong masasabi, yes, Father, I'm happy, I'm comfortable being single, walang problema. Pero kung hindi, ang tanong ay bakit? You are uncomfortable kasi sa palagay mo talaga ang calling mo ay sa pag-aasawa? Okay, naintindihan natin yan. Pero baka naman uncomfortable ka lang. Kahit na alam mo, as early as now, na ang calling mo ay hindi sa pag-aasawa, uncomfortable ka kasi nape-pressure ka sa sinasabi ng iba. Iniisip mo, masama o may mali na magstay kang walang asawa. You see, ang problema kasi natin, nabubuhay tayo sa kultura na hindi masyadong appreciative sa hindi pag-aasawa. Instead, ang kulturang kinabibilangan natin ay kulturang mas appreciative sa pag-aasawa. Okay lang naman na i-appreciate ang bukasyon sa pag-aasawa, but not to the detriment ng bukasyon ng hindi pag-aasawa or single blessedness. Hindi natin pwedeng sabing mas mahalaga ang pag-aasawa kaysa sa hindi pag-aasawa. Patas lang sila, magkasing ganda, magkasing buti, hindi mas mataas yung isa sa isa. Ganon. Pero ganon nga ba ang sinasabi ng ating kultura? Sige nga, habang sinasabi ko ito, komportable ka ba? Hindi nga ba't may parang bumubulong sa'yo? Hindi eh. Mas maganda pa rin siyempre ang mag-asawa, ang magkaroon ng mga anak, ang magkaroon ng pamilya. Hindi kita masisi. Pero sasabihin ko sa'yo na kung ganyan ang pananaw mo, mali yan. Although hindi nga kita sisisihin sapagkat bahagi yan ng kultura na ating ginagalawan. Yung kultura ng emphasis masyado ay tungkol sa pagpapayabong ng lahi, ng pamilya. Ako lang po, pari na. Kung tutuusin, pare, okay na sana ang tingin sa bukasyon namin. Halimbawa, ang mga madre. Okay na sana, nagpare, nagmadre. Pero bakit ba nakaka-receive pa rin kami? Paminsan-minsan ng tanong, Father, ba't nagpari ka? Which by the way, ay sigurado kong may underpinning question. Bakit hindi ka nagpamilya? Gwapo ka naman. Sayang ang lahi mo. Pwedeng ilusyon na yon. Pero ang sigurado ko doon, ang underpinning question doon, ba't di ka nag-asawa? Ba't di ka nagpamilya? Di ba't magandang magkaroon ng pamilya? Pari na ako, ha? Madre na sila. Natatanong pa kami ng ganyan, ha? How much more ikaw na single pa? Age 30 na, 40 na. Di ba mas tinatanong ka? Kaya nga, ang pinakaayaw mong okasyon sa inyo, reunion eh. Sapagkat nandyan na yung mga kamag-anak mong pakialamero, pakialamera. Tatanungin ka, ba't wala ka pang asawa? Ano bang edad mo na? Baka masyado kang nalilibang sa pagtatrabaho. Ay anak, mainam pa rin yung may asawa, yung may kasama, yung may mag-aalaga sa'yo. Hindi mo tuloy malasahan yung kinakain mo. Hindi mo tuloy ma-enjoy yung program na pinapanood ninyo. Hindi mo tuloy maintindihan yung kausap mo kasi nafo-focus ka sa mga komentong ito. Pero kung tutuusin ha, hindi naman nila intensyong i-offend ka. Kaya huwag kang magagalit sa kanila. Sinasabi ko ito kasi dati may nabasa ako. Totoo po sa ibang bansa nga lang.
nakasaksak. Bakit sinaksak? Tinatanong siyang lagi, ba't hindi pa siya nag-aasawa? Nainis, sinaksak. Kaya iwasan yung pagtatanong na yan, ha? Nevertheless, mga single, sabi ko, huwag kayong magagalit sa kanila. Kasi biktima lang tayo pare-pareho, pati na sila ng isang kultura na masyadong pinapanginoon ng pag-aasawa to the detriment ng hindi pag-aasawa. Wala silang intensyon na saktan ka, i-pressure ka, i-offend ka. Kaya lang, sa mga pakialamera naman, sana maging sensitibo sa pwedeng maging epekto niyan. Lalong-lalo na kung ang dalas na ganyan. Hindi lang naman ikaw siguradong nagtatanong at nagko-comment ng ganyan. Pwede kasing gamitin ng demonyo yan para sabihin sa taong single, may napakalaking mali sa'yo. May napakalaking kulang sa'yo. And worse, hindi ka mahal ng Diyos. Tagal-tagal mo nang pinangahawakan yung quote, di ba? Kaya wala kang asawa. God is preparing the best person for you. Yung mga kasabayan mo may asawa na, di ba? Tagal nung sayo. Nakakalimutan ka na ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Bigla akong natawa. May single pala dito. For life na. Pag ganon, sabi ko sa inyo, noong nakaraang linggo, di ba? Yung mga negatibong ganyan, galing sa demonyo yan. Kontrahin mo na agad sa isip at sa puso mo. Una, kontrahin mo. Walang malaking mali sa'yo. Lahat naman tayo may mali. Wala naman taong perpekto. Pero, huwag kang maniwala sa demonyo na may napakalaking mali sa pagkatao mo. Kaya hindi ka makapag-asawa. Kaya single ka pa rin hanggang ngayon. Pero, kapatid, siguraduhin mong wala ngang malaking mali sa'yo, ha? Baka naman marami kang bisyo. Baka naman masyado kang sugalero. Baka naman makati ka pa sa gabi, napaka-unfaithful mo. Baka naman sobrang baho ng hininga mo, kilikili mo. Napakalaking mali niyan. Magiging single ka nga buong buhay mo. Lahat naman tayo may mali. Pero iwasan yung malaking pagkakamali na pwedeng solusyonan at pwedeng iwasan. Walang taong magkakagusto sa iyo pag ganyan. Pero yung mga simple na pagkakamali, natural yan. You don't have to be perfect to be beautiful. Kahit naman yung roses na maganda, may tinik din. Kahit naman yung magagaling na mga players, nagmimintis din. Kahit naman magandang tanawin, may basura, may dried leaves din. You don't have to be perfect to be beautiful. You just have to be perfectly you because you are already beautiful. Yung mga kakulangan, kapintasan mo, bahagi yan ng kagandahan mo sapagkat minarapat ng Diyos na maging bahagi ito ng pagkatao. Yun yung una mong iisipin, ha? Walang malaking mali sa'yo. Pangalawa, walang malaking kulang sa'yo. Again, no one is perfect. May mga kakulangan tayo. At yung kakulangan na yan, talagang dinesign ng Panginoon yan para kompletohin ka ng taong magmamahal sa'yo. Kung paanong kukumpletohin mo rin ang kakulangan sa taong mamahalin mo. Pero hindi ibig sabihin, dapat yung mamahalin mong kukumpletuhin mo at yung magmamahal sa yung kukumpleto sa iyo, necessary dapat asawa mo. Pwedeng ganon, pero hindi laging ganon. Pwedeng kumpletohin ka ng nanay mo, your father can complete you, your sibling can complete you, your friend can complete you. Tama namang iba yung pagmamahal ng isang asawa. Pero, kaya mo nasabi yung iba ang pagmamahal ng isang asawa, iba rin ang pagmamahal ng isang ina, ng isang ama, ng isang kapatid, ng isang kaibigan. Basta ang mahalaga, may mahalin ka at sa'yo ay may magmahal talaga. Na sigurado namang meron. Naniwala ka. The point is, God can use anything or anyone to make you whole, to complete you, to make you happy. Pangatlo, lalong wag kang maniwala sa demonyo that God doesn't love you. Mahal ka ng Diyos. Father, bakit hanggang ngayon wala pa yung the one? Baka naman iniiwas ka lamang niya sa taong pwedeng magpahirap, magpaiyak at manakit sa iyo. Tandaan mo na kahit yung mga sagot ng Panginoon na no, ay bahagi pa rin ng pagmamahal niya sa iyo. Yes, nagka-boyfriend ka. Yes, nagka-girlfriend ka. Pero may mga tao naman talagang ibinibigay ang Diyos sa buhay natin para makasama lang natin pansamantala at hindi habang buhay talaga. Sabi ng Panginoon dito sa kanyang sagot sa kanyang mga disipulo, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos.
Sabi pa niya, may mga hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ibig sabihin, kung may nilikha ang Diyos para sa bukasyon ng pag-aasawa, may nilikha din talaga siya sa bukasyon ng hindi pag-aasawa. So hindi second option o fallback na lang yung hindi pag-aasawa na para bang gusto ng Panginoon lahat magkaroon ng asawa. Pero ikaw, wala lang nagkamali. Doon ka na lang sa hindi pag-aasawa. Hindi ganon. Hindi second option yung pagiging single. Parehong options yun. Parehong nilikha at parehong inintend ng Panginoon yun. Kaya wag mo sabihin, yun nga, walang nakita at walang nakakita. Kaya hindi lang ako nag-asawa. Wag mo sabihin yun na para bang napakababa ng estado mo. Sabihin mo, no husband, no wifey, happy. Ganun. Lalo pat kung sigurado mo naman talaga na hindi ka sa pag-aasawa. You can't imagine yourself being exclusively with someone for the rest of your life. You can't imagine yourself taking good care of children, lalo pat kung mahina ang pasensya mo sa mga bata. And you imagine yourself serving God with all your heart, 100% with undivided heart. Nothing is wrong with that. Kaya, sa mga single dyan na matagal na, wag niyo pong sayangin ang buhay ninyo sa kalungkutan na iniisip may malaking mali sa inyo, may malaking kulang sa inyo. God doesn't love you. Bahagi lamang ito ng kulturang ginagalawan po natin dito. Hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa mga tao. Ilikha niya tayong pare-pareho at ang bukasyong inilian niya para sa atin ay pare-parehong buti, pare-pareho ng ganda, pare-pareho ng husay. Bastang mahalaga, maging masaya ka at maging mabuting tao ka. Ang sabi sa ating salmong tugunan, di ba? Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ibig sabihin, walang po pwedeng magkahon ng kanyang pagmamahal. Hindi po pwedeng mag-stop lang yan para sa bukasyon ng pag-aasawa. Sakop ng pagmamahal ng Diyos. Ang ibang bukasyon, tulad ng bukasyon ng pagiging single, pero mabuting tao. Minamahal pa rin ng Diyos ang mga single. But not in a sense na ang una muna niyang padadaluyan ng pagmamahal niya ay yung mga may asawa. Tapos dadaluy na lamang yung mga natitirang pagmamahal niya sa mga walang asawa. Hindi ganon. Kumbaga sa baso, pareho niyang pupunuin sabay ng pag-ibig niya ang dalawa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.